God's Word. Read Scripture. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ngayong araw na ito, meron po tayong lilinawin sa inyo pong mga komento na kung saan ay nami-misunderstanding lang po yata itong mga nakikinig sa ating YouTube channel. So, basahin po natin yung komento na nanggaling po kay Reynaldo Lomio. Ito po yung kanyang komento o tanong na rin po. Ano ba naman paliwanag mo sa Mateo 28:19? Ano application ng mga apostol, ipaliwanag o ang pagsunod doon sa inutusan? Bakit pa ilalagay sa Bible o baka ikaw lang ang nag-aalis? Bawal din sa Bible yan. Gusto alisin na lang kasi ayaw mo. Medyo hindi ko nagit yata yung tanong mo. Pero ayon sa pangunawa ko, lilinawin natin. At isunod ko lang din itong tanong na ito kasi mayroong sumang-ayon sa kanyang komento na nanggaling naman po kay Happy Life Adventure. Tama ka bro, inalis niya ang salitang mga para ma-justify yung paliwanag niya. Mga lahi po ang sinasabi sa Bible kaya ibig sabihin hindi lang mga Israelita yan, lahat ng mga lahi. Ngayon ay bigyan natin ito ng paglilinaw kasi nga po kung hindi talaga tayo nagbabasa ng kasulatan, hindi na talaga natin maunawaan ng biglaan. So ulitin po ninyo yung video na inyo pong pinag-aralan patungkol nga po doon sa tinatawag nating kasi po nagkaroon tayo doon ng conclusion patungkol po doon sa bagong alak at lumang sisidlan. Na kung saan yung bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan kundi yung bagong alak ilalagay sa bagong sisidlan. Napadaan lang po tayo dito sa talatang itong Mateo, itong Mateo. So ito yung ating bibigyan ng diin para maunawaan ng bawat isa sa atin na kung saan nga po ay nalilito yung iba. Ang talatang iyan po ay para lang talaga po sa Israelita. At meron din pong mga kautusan na kung saan ay inutusan nga si Apostol Pablo para sa mga hindi Hudyo. So may dalawang parte po yan na naglilingkod ang mga Israelita na inutusan ng Panginoong Hesus ang mga alagad niya, yung 11 alagad para po sa mga Israelita lang. Diba? At dinagdag nga po si Matias para maging kompleto uli. At ang pumili naman po nito at nagpalabunutan sina Pedro. Di pa po ba? At ngayon naman, habang ang Panginoon Jesucristo ay hindi pa nabalik sa langit, di ba na tumigil pa po ng 40 days si Jesus sa mundong ito bago siya umakyat ng langit. O sige, ating pag-aralan to para maliwanagan po yung ating pong mga taga-subaybay. At alam ko po kung hindi ka pa nakasubscribe dito at ikay sumusubaybay para mas maganda, lagi mo masubaybayan. Kung may mali, tama yun. I-correct mo kung may mali ang channel na ito sa pagtuturo. Bigyan mo ng reason kung ano yung mali. Kaya ito, lilinawin natin sa mga oras na ito. Kaibigan na Reynaldo, bigyan mo na kita ng premise dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag muna tayo mag-focus doon sa verse o doon sa talata na ibinagay mo, 28:19. May pangyayari kasi ito Pupuntahan natin doon sa verse 16. Dito tayo magbabasa, magsisimula tayo magbasa para makita natin. Ngayon, babasahin ko bago natin bigyan ito ng emphasize, maipaliwanag natin ng tama. Basahin natin sa Mateo 28:16. Dito tayo magsisimula at tapusin natin hanggang doon sa pinaka-ending na pangungusap o doon sa ating babasahin. Sabi dito sa talata 16, pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea. Tandaan mo 11.
yung tagasunod ni Jesus. Ito po yung pinili ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, 12 ito. Dahil nagpatiwakal yung isa dahil nga ipinagkanulo si Jesus. Dahil mali yung kanyang ginawa. Na-realize niya bandang huli. Kaya nag-guilty siya sa kanyang sarili, si Judas Iscariote, kaya siya nagpakamatay, nagbigti. Ituloy natin, o ulitin natin para maipakita ko sa inyo yung kaganapan na nangyayari, bakit lalabing isa yung kausap ni Jesus. Hindi naman po maraming kausap dun, lalabing isa nga po eh. At wala nga pong mga hintil na kausap dyan si Jesus. Mga Hudyo lang po yung kausap niya. Kaya nga kung sasabihin mo na lahat yon, lahat ng lahi, kasi po ito yung sanabi ng isa nating mga komento, galing po kay Happy Light, di ba? Na kung saan ay sinasabi lahat daw ng lahi. Hindi lang mga Israelita, lahat ng mga lahi. O hindi lang daw mga Israelita. Pero ipinapakita sa talatang ito, sa lahing Israelita lang po. Ito para maliwanagan yung ating mga nagtatanong maging yung lahat na nakikinig sa channel na ito. So please like and subscribe to our channel. Bibigyan ko kayo ng bukas na isip para hindi kayo malito at bigyan kayo ng pagdududa. Ito ang dapat nyong maunawaan sa talatang ito. Pag sinabi yung 11 alagad, tandaan po ninyo, ito ba'y lahing Israel o lahing Hudyo? Tingnan po ninyo ha. Bagamat marami po yung mga lahing Israel, di ba? May Huda. Di ba? May mga tinatawag na Levita. Yung 12 anak ni Israel. Tandaan po ninyo, itong kausap ni Jesus ay 11 tagasunod ni Jesus. Ito po yung mga Hudyo. O, di ba? So, ang sabi niya, yung mga lahing Israel, yun po ang pupuntahan ng mga Hudyong ito. O, di nakita mo na? Wala naman di ang mga lahing hintil na kausap ni Jesus. Bukod tangi yung 11 alagad na lahing Hudyo pa nga ho yan eh. Iba pa yung mga ibang lahi. Di ba? 12 lipi yan, kung tutuusin, para doon sila itinalaga ni Jesus. O, di ba malinaw po? Reynaldo? At doon sa ating isang happy life. O, di ba? Happy ka kung maunawaan mo yan. Kaya nga po yung 11 alagad, para lang po sa angkan ni Israel. Itong 11 Hudyo ay itinalaga para sa Israel. Lahing Israel. Tama po ba? So, liliwanagan pa natin. Magpatuloy lang tayo sa pag-aaral. Kasi pag hindi ka talaga kayo magbabasa ng kasulatan, maililigaw kayo ng ibang nangangaral. Kasi po-focus doon lang sa isang talata. Nakuha ninyo? O, sige, tuloy tayo. Sinasabihan yung 11 alagad. Kaya't ulitin natin para maging malinaw. Kasi nga po, kung hindi ko muna ipapaliwanag to sa inyo, nagkakaroon kayo ng confusion kasi akala nyo yung salitang lahi, nila lahat na. Pero diyan, ang Panginoon Kristo, pag nagsalita, may specific. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea, doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Ituloy po natin ang basa. Tuloy-tuloy po. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo." O ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga bagay nito, Uulitin ko po. Sino po yung kausap ni Jesus doon sa bundok? Di ba't 11? 11, hindi mo naman marami.
Kung ang kasama diyan ay mga hindi Hudyo, ay di dapat nakarinig din sila. Ang nakarinig lang po at kausap ng ating Panginoon Kristo bago siya umakyat ng langit ay yung 11 alagad. Ngayon, puntahan natin yung verse 19 na sinasabi ni Reynaldo. Unawain nyo ito, maging yung mga sumusubaybay sa channel na ito. Basahin natin. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Tuldok. O, sabihin, period muna tayo. Huwag muna natin isama yung sumunod na talata, sumunod na paragraph. Ngayon, anong sinasabihan diyan? Ano yung pangunawa ninyo? Ang sabi, doon sa 11 alagad, sino yung 11 alagad? Ito yung tanong. Sino yung tinutukoy na 11 alagad? Anong lahi iyon? Sagot po kayo. O kung hindi nyo alam, sasagutin ko. Lahing Hudyo, yung 11 alagad. Tama? Sino po yung pupuntahan nila na inutos ni Jesus? Yung mga kalahi din niya. Di ba? Binanggit ko na kanina, yung lahing Israel ay may 12 lipi. Ngayon, magbibigay ako ng illustration para makuha ninyo, makatsap ninyo, may picture. Si Jacob ay may asawa. Ilan ang asawa niya? 4. Doon nanggaling yung 12 lipi. Yung 12 tribes na tinatawag. Ngayon, para mas maintindihan nyo at maunawaan ninyo, kasi hindi kayo nagbabasa tapos babatikusin ninyo ang channel na ito. Pero salamat dahil nabubuksan ang ating kaisipan sa inyong mga komento na kung saan ay maliwanagan kayo. Kasi doon nabubuksan nga po pag kayo may mga maling sagot, itatama kayo ng kasulatan. Okay, ganito po yan. Iisa-isahin natin. Sino-sino yung asawa ni Israel na ang dating pangalan niya ay Jacob. Ito po yan. Basahin natin. Ngayon, basahin po muna natin itong Mateo 15:24 upang magbigay tayo ng daan sa pagpapaliwanag. Basahin natin. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na para mga tupang naliligaw. O, unawain po ninyo, may ganyang pananalita. Si Jesus, sabi niya, sinugo siya para lang sa mga Israelita. O kung ganyan na inyong uunawain, paano naman tayo kung si Jesus lang pala ay para sa mga Israelita lang? Hindi sa para sa lahat. Sige nga, unawain mo yan. Lalong-lalo na do sa nagtatanong sa atin o nagko-komento na ang sabi po ni Happy Life na para sa lahat. Paano ito? Si Jesus na ang nagsasabi. Kasi nga po, si Jesus, nung nasa katawang tao siya, nasa lahing Hudyo po siya. Kaya yung kasama niya mga alagad, mga Hudyo din po. Kaya nga ang gusto ni Jesus do sa mga alagad ay yung mga kapwa niya lipi o mga Israelita ay makakilala din sa Panginoong Jesus. Nakuha po ninyo? Kaya babalikan natin yung history. Saan nagmula po yung 12 lipi? Saan nanggaling ito? Okay, hahanapin natin. Saan nanggaling yung salitang Israel? Dito po ay si Jacob na tinatawag na Israel. Yan. Dapat yung malaman, ang pangalan pong Israel, yan po ang pangalan niya ay Jacob. Nung siya ay wala pang asawa. Tama? Nung siya ay na-encounter niya yung isang anghel, nakipagbuno siya, doon naman po siya tinawag na Israel. Nakuha po ninyo? At dito dumami yung kanyang mga anak. At dahil siya ay maraming asawa. Ang asawa niya ay 4. O ngayon, alamin natin kung sino-sino yung mga asawa niya para maintindihan ninyo. Kasi kung di kayo magbabasa, ito kasi mahabang basahin. Pero i-illustrate ko lang po sa pamamagitan po ng ganitong illustration. Ngayon,
Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung saan ang sabi ni Jesus, isinugo siya saan? Sa mga sambahayan ni Israel. Di ba? Na kung saan ay parang tupang naliligaw. Doon lang siya isinugo. Kaya itong mga Israelita o itong mga Hudyong ito na 11 alagad na Hudyo ay isinusugo sa lipi ni Israel na tinatawag na 12 tribes of Israel. Yan, ano? O, alamin natin ang mga asawa ni Jacob na tinatawag na Israel. Ang asawa po ni Jacob ay si Leah. Pero mas mahal niya si Raquel. Ito po yung magkapatid, ano? Si Leah at si Raquel. Nakakatandang kapatid si Leah. Kung alam lang ninyo ang istorya, bakit napangasawa si Leah? Bagamat ang mahal ni Jacob ay si Rachel. Si Rachel po ay bunsong kapatid at ito pong panganay. Ayon po sa kanilang tradition ay kailangan panganay muna. So ibig sabihin, doon sa pangyari kung mababasa natin, parang niloko ni Laban kasi pamangkin po itong si Jacob. At kaya nangyari yung mga bagay din nangyari, maaring ito'y kalooban na rin ng Panginoon kung bakit napangasawa niya si Leah. Tapos naglingkod pa siya ng 7 taon para lang mapangasawa si Rachel. At itong itong magkapatid nito may kanya-kanyang maid o yung alila o tinatawag na katulong. Si Bilha, katulong ni Rachel. Yan, kasambahay ni Rachel, si Bilha. At si Leah naman ay may kasambahay na si Silpa. Yan. Ngayon, alamin natin ang mga anak ni Jacob. Si Jacob po, ang anak ni Jacob kay Leah ay, 7. Bakit 7? Kasama na si Dina. Yun po ay bunsong kapatid na babae. Pero, hindi natin isasama si Leah doon sa 12 lipi. Si Dina po ay hindi kasali dahil siya ay babae. So, dito po muna tayo magko-concentrate sa 12 anak ni Jacob. Kay Rachel, ang anak ni Jacob kay Rachel ay si Joseph at si Benjamin. Yan. At ang anak naman ni Jacob kay Bilha, si Dan at Naphtali. Anak naman ni Silpa na maid o katulong ni Leah ay si Gad at si Aser. So yan po ang 12 lipi. So bilangin natin. Si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulun, Joseph, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher. So sila sa lahing Judah o Hudyo, dito nanggaling naman po yung 11 alagad. So itong 11 alagad dito sa lahing Huda, yan po ang purpose para yung ibang lahi ay makakilala kay Jesus. Yan, sa lahi ni Joseph, ni Benjamin, ni Dan, ni Naphtali, Gad, Asher, Ruben, Levi, Isakar, Zebulun. Yan. Para makita lang ninyo, no? Nakukuha po ba ninyo? Yan ang lahing Israel na kung saan ay maiparating yung mabuting balita na inutusan yung 11 alagad. Malinaw po ba? O malabo pa rin? Ewan ko na sa inyo. Para sa ating mga komento kay Renaldo at kay Happy Life at maging doon sa mga gustong maliwanagan, ito po yung dapat nating maunawaan sa talatang ito na aking babasahin. Galatia chapter 2 verse 8. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Tingnan natin dito yung 2 lingkod, si Apostol Pablo at yung mga Hudyo na yung 11 alagad. Actually, 12 na po, di ba? Nakapili na si Apostol Pedro na si Matias para maging kompleto uli yung 12 alagad. Ano po? Dito sa talatang ito, tingnan nyo. Yung kumikilos kay Pedro, doon sa grupo nila, no? At doon namang kay Apostol Pablo, kumikilos din ang Diyos. Dahil itinilaga si Apostol Pablo sa mga hindi Hudyo. O di ba? Hindi man magulo eh. Ang nagpapagulo lang yung mga siguro yung narinig ni na
Rinaldo at doon sa kay Happy Life, ako sanay, naguluhan lang kayo kasi pinanindigan ninyo yung mga paliwanag ng iba. O, di ba? O, balikan natin yung talata ngayon. Kasi dito kayo nalito eh. Ano ba yung talatang yon? 28:19 ng Mateo. Balikan natin ito. Dito kayo nalito. Kasi, yung mga bagay na ibang salin, hindi agad natin napapagkaunawa. Kasi katulad itong salin nito, Tagalog ang Biblia. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Abay, totoo nga naman. Nilalahat nga yung mga bansa eh. Bautismo niya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So dito, kung babalikan natin din yung 16, magkakaroon talaga tayo ng pangunawa. Kasi, babalikan din natin yung 16. Samantalang ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. So kaya tinutukoy po diyan ay 11 alagad laang po na mga Hudyo. Bakit po? Kaya nalilito kayo dito sa 19. Babalikan natin Kaya nalito kayo, nagkalat nga po ang mga Israelita. Kaya sabi dito, kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ito yung tanong, nagkalat ba ang mga Israelita sa buong mundo? O basahin natin sa mga sulat ni Pablo. Roma 10:18. Ito ngayon ang tanong ko. Hindi ba nakarinig ang mga Israelita? Nakarinig sila dahil sinasabi sa kasulatan, narinig sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang sinabi nila ay nakarating sa buong mundo. O di ba? So yung mga Israelita po ay nagkalat sa buong mundo nga po, o di ba? Kaya nga sinasabi dito sa ating binabasa, lahat ng mga bansa. Kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. O, di ba? Kaya nga po, yung mga Israelita ay nagkalat sa buong mundo. Ito nga po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ulitin ko po para maintindihan ninyo kasi hindi tayo nagsasaliksik kaya minsan binabatikos nyo yung iba, lalo-lalo yung nagbabatikos, wala palang alam sa kasulatan, mapapahiya nga sila. Pero kayo, dito, hindi ko po pinapaya. Pinapaliwanag ko lang po, inilinaw ko lang po, nang sa ganun ay hindi kayo mapadala doon sa mga ibang nangangaral na binabaluktot yung aral. Ito nga po, malinaw po, no? Uulitin natin. Ito ngayon, ang tanong ko, hindi ba nakarinig ang mga Israelita? O kaya nga, sabi ng Panginoon Kristo ay, humayo kayo. Sa nahayo sila. Hindi naman ibig sabihin, dulang sa isang lugar. Kaya nga sinabing lahat ng mga bansa. O dito, buong mundo. O nakarating ang tinig nga po Inutusan. O puntahan natin ng ibang salin para mabigyan tayo ng liwanag. Ano ba sinasabi din dito? Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa dulo ng daigdig. O ito pa isa. Dadapwat, sinasabi ko, hindi baga sila'y nangakinig? Oo, tunay nga, ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita'y hanggang sa mga dulo ng sanlibutan. O, di ba? Kaya nga po yung sinasabi dito sa talatang ito, no? Kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yan nga po ay mga Israelita lang na nagkalat. Nakuha po ninyo. Kaya nga po yung para sa mga hindi Hudyo, Israelita, ito naman po yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa ating binasa kanina.
Malinaw po ba? Ngayon, para maging malinaw pa sa inyo, pupuntahan pa rin natin yung aklat ng Galacia na kung saan ay magbigay palinaw sa inyo. Tandaan po ninyo ha, sabi dito, Galacia 2:1, pagkatapos ng 14 na taon, matagal-tagal na rin po yung nakalipas, ano? Mula nung umakyat ang Panginoon Kristo sa langit, lumipas na po yung mga panahon. Ibig sabihin, nangangaral po si Apostol Pablo sa iba't ibang lugar. Ano? Kasi si Apostol Pablo po ay hindi lang po sa mga hindi Hudyo, maging sa mga Hudyo rin po ay inutusan si Apostol Pablo. Multiple po yun, kung tutuusin. O sige, alamin natin. Basahin natin sa mga Gawa 9:15 para malaman natin yung purpose ni Apostol Pablo. Hindi lang sa mga hindi Hudyo, maging sa mga Hudyo rin. Kaya medyo kayo nalilito eh. Akala nga natin, isineparate talaga si Apostol Pablo para sa mga hindi Hudyo. Maging sa mga Hudyo, basahin natin para malinaw. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka, dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. O di ba? Malinaw naman po. Yung mga Hudyo, mga hari at mga Israelita. Yung sa 12 lipit. Kaya dapat yung malawak ang inyong pangunawa sa salita ng Diyos. Magsasaliksik talaga kayo. Alam niyo po sa pag-aaral na ito, maghapon talaga po ako. Pag nagbigay kayo ng tanong at nabasa ko, maghapon ho ako nagsasaliksik, binabasa ko, hinahanap ko yung sagot. Di ba? Kaya para hindi tayo mapahiya, sa harap ng tao, sa harap ng Diyos, sabihin natin yung katotohanan. Kaya kayo, kung kayo'y magsasalita, may katotohanan. Huwag kayong basta manangan doon sa sinabi nila, sinabi noon. Sa salita ng Diyos kayo manangan. At yun ay walang kasinungalingan. Malinaw po, alam nyo, sana maging kapatid kita sa pananampalataya. Matalino ka sana, kaso nga lang ay medyo kulang ka pa. Pero patuloy ka mag-aral, tatalino ka, kasi ang gusto ng Diyos, maging matalino, huwag maging mangmang. Ano po? Ang mangmang sa kasulatan, ibig sabihin ng mga taong walang tiyaga. Ano ho? Ang may tiyaga, ito talaga nagsasaliksik. Yun po ang mayroong pagmamahal sa Diyos. Kasi sinasabi yung katotohanan na kung saan ay may paliwanag sa mga taong nalilito o yung mga taong pinaninindigan nila kahit mali. Pero ito, para yung kanilang maling paniniwala ay maituwid at mailigtas ang kanilang kaluluwa. Sapagkat mapapahamak eh. Kasi ang kanilang paniniwalaan ay yung mga bagay na naunang aral na mali. Kasi nga po, mismo yung mga taong hindi nagbabasa, yun po ang madaling madaya. Yung madaling mapaniwala sa mga sabi-sabi. Pero hindi sila nagsasaliksik. Alam mo, kaya ako ganito. Marami ako nasalamuhan na niloloko pala tayo, dinadaya na, hindi mo pa alam. Kaya nga ako naging matyaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ayoko mapahamak ang buhay ko at maging makikinig sa akin. Sa mga turo na kung saan ituturo ko ay mismong aral at turo ni Kristo. Diba? Kaya nga ang gusto ng Diyos ay matuto kayo sa akin. Ito po yung sinasabi sa Mateo chapter 11:28. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, basahin natin. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makapagpapahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. O di ba? Tingnan nyo sa ibang mga kongregasyon, ang daming pinapagawa. Di ba? O dito makikinig lang kayo, libre na, marami ka na matututunan. Sa ibang congregation, pag umating ka, kailangan mo mag-offering, mag-tithes. O di ba? Eh hindi naman nilalako ang salita ng Diyos, wala yang bayan. Di ba?
Hindi ka makasimba minsan dahil nga, naku, wala akong pang offering, nahihiya ka na sumimba. Kaya minsan lalaitin mo, bakit hindi ka na nasimba? Minsan kinakapos ka nga sa iyong financial, kailangan mo, pag-atin mo, kailangan meron kang offering. O, di ba? Dito, malaya ka. Ang kagandahan, pwede mo pang i-replay. Doon, bawal mag-cellphone, hindi mo may re-record. Di ba? Yun ang kagandahan dito. May papakita sa inyo yung katotohanan. Kaya kumparahin ninyo mga nangangaral kung sino yung totoo. Kung sino yung nangangaral na mayroong karunungan, kaalam at pangunawa sa salita ng Diyos. Okay na po ba yon? Para sa inyo? Sana wag po kayong magalit at magtampo doon sa pagpapaliwanag nito. Kasi salita ng Diyos yung ating pinagbasihan. Okay, review tayo. At dahil tapos na naman po tayo, yung sinasabi dito sa Matthew 28:19, ano? Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Sino po yung lahi na inuutusan ng Panginoon Kristo? Yung mga Hudyo, no? Inuutusan na yung kapwa nila Israelita. Kasi po yung lahing Israelita ay mayroong 12 lipi. Ano ha? Napag-aralan natin ito. So doon lang po sila pupunta. Yung salitang bautismo, hindi po bautismo sa tubig. Ano ha? Bautismo, ito po yung mga aral at turo. Kung tutuloy natin sa 20, ito po yun. Ito yung ibabautismo. Tuturuan sila na sumunod sa lahat ng inuutos ni Jesus. Di ba? Kaya nga tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Bakit po? Ang purpose po dito, na kung saan ay may plano ang Diyos. Di ba? May plano ang Diyos na kung saan ay makasama sa panahon po ng ending. Yan po yung tinatawag na tribulation, na maghahari ang Panginoon, isasama yung mga pinili ng Diyos. Maaaring kasama ang hintil, di ba? Yung sumusunod naman yung nagbabanal. Alam niyo po ba, ang pinili, yung mga banal lang po. Kaya kung magbabanal ka, edi makakasama ka sa kaligtasan. Kaya nga kung hindi ka magbabanal, di ba, napag-aralan natin, ang salitang relihiyon ay hindi samahan o organisasyon, kundi ito yung religion, meaning ay may 3 parte. Una, magbabanal ka sa harapan ng Diyos. Kabanalan means susunod ka sa mga pamaraan at utos ng Diyos. At ang pangalawa, meron ka ng cares o habag-awa sa iyong kapwa na tulungan sila sa kanilang pangangailangan. At ang pangatlo, manatili kang malinis na walang dungis. Ibig sabihin, lalayo ka sa kasamaan, iwasan mong magkasala sa Diyos. Yun po ang meaning ng religion. Kaya dito sa bautismo, ang ibabautismo yung mga aral at turo ng Diyos. Yung salitang bautismo, ito po'y katuruan. Yan po ang ibabautismo sa iyo. Kaya yung salita ng Diyos, sumisimbolo din sa alak. Yan na napag-aralan natin, di ba? Yung alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Yung lumang sisidlan, yung lumang pagkatao mo. Siyempre, kung naroon pa rin ang iyong dating pagkatao, lasenggo, di ba? Ano mang bisyo ang nasa iyo, tapos meron kang nangangaral ka ng salita ng Diyos, hindi mo pang kikinabangan mo ito at maginoong mga makikinig kasi ano yung patotoo mo, di ba? Wala kang kabanalan, di ba? Namumuhay ka sa karumihan, di ba? So, kailangan maging malinis ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao para may makinig sa iyo at sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kasi ayun ang gusto at plano ng Diyos sa mga tao, na maging banal, maging mabuti, at walang dungis. Ibig sabihin, lumalayo sa kasamaan. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig sa salita ng Diyos sa channel na ito. Kung naintindihan mo at naunawaan mo, please like and subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. At kung ikaw ay may mga tanong pa, dito hindi ka ipapahiya, kundi tutulungan kitang ipaunawa sa pamagitan ng salita ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan.
Muli nating ibalik sa ating Diyos na buhay ang kapurihan sa Diyos Ama at maging sa ating Panginoon Jesucristo. Sa patnubay ng Banal na Espiritu, kayo po ay gabayan na huwag kayong magkasala. Manatili sa inyo ang biyaya ng Diyos. To God be the glory. Hanggang sa muli po na ating pag-aaral. Amen.